Biblia sa Genesis chapter 41. Genesis 41 beginning 37 hanggang verse 45. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Sabi po, ang sabi po dito, basahin ko po sa Tagalog, nagustuhan ng Faraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang siya ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos? Kaya't sinabi ng Faraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang uuna pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang mamamahala sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ito lamang aking trono ang kaibahan mo sa akin. Verse 41, at ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Egypto. Hinugot ni Faraon sa kanyang daliri ang singsing ng pantatak at isinuot kay Jose, binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kadena sa lieg. Ipinagamit sa kanya ang pangalawang sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanod, pandangal upang sumigaw sa kanyang unahan, tabi kayo. Sa gayon, ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Sinabi ng Faraon kay Jose, ako ang Faraon at ikaw ang aking pangalawa, ngunit kung wala kang pahintulot, walang sino man sa Ehipto na makagagawa ng anuman. In verse 45, binigyan siya ni Jose ng bagong pangalan sa Fenat Paneya at pinakasal sa kanya si Asenat na anak ni Potifera, ang saserdote sa Heliopolis. Bilang gobernador, nilibot ni Jose ang buong lupain ng Ehipto. Ang Diyos po ang mapapurihan sa kanyang banal at makapangyarihang salita. Bago po tayo manalangin, sa lahat po ng nakabasa sa buhay po ni Jose, ni Joseph, na backward po sa ating isipan, naalala po natin lahat kung anong buhay mayroon po si Jose. Amen po? Na kung saan ay siya po ay tinaguriang, siya po ay Joseph the Dreamer. Amen po? Siya po yung Prince of Egypt. Hallelujah! At si Joseph siya po ay itinapon sa balon ng kanyang mga kapatid at ipinagbili bilang isang alipin sa lugar ng Egypt. At mula sa pagiging alipin sa Egypt, ang kanyang buhay ay naging pangalawang pinakamataas na ruler sa lugar ng Egypt. Pero bago po nangyari yon, ano ang pinagdaanan ni Joseph? Hello? At tanong ko sa iyo, kung ano ka ngayon, bago mo narating ang kinaroroonan mo ngayon, ano ang mga pinagdaanan mo? Hello? Ano ang mga pinagdaanan mo? At ano ang naramdaman mo sa mga journey ng buhay mo bago mo narating kung ano ka ngayon? Amen po? Yun po yung tanong. At ngayon po ay tayo po sa ating pag-aaral, ipikit po ng ating mga mata, at tayo po hihingi ng guidance ng banal na Santong Espiritu. Oh, hallelujah! Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa kapangyarihan, sa pangalan po ng Panginoong Yesus, at sa kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu, kaming lahat, O Diyos, ay narito, naninikluhod, lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad sa lahat ng mga bagay na nagawa namin na hindi ka nalugod. Mga bagay na sinadya namin, hindi sinadya, inisip, isinagawa, O Diyos, sinalita. Hindi ka nalugod, O Diyos, sa aming buhay, humihingi kami ng kapatawaran.
ng kalinisan, ng banal na dugo ng Panginoong Yesus mula sa aming ulunan hanggang sa aming paanan, at marapatin mo ang buhay ng bawat isa na makalapit sa inyong banal na trono at matanggap namin, O God, ang biyaya, O Diyos, ng iyong mga salita, ang pagpapala ng iyong mga salita, ang kalakasan, O Diyos, na mula sa iyo, O God, at ang pagyakap ng banal na Santong Espiritu sa araw na ito, at anuman ang pangangailangan ng bawat isa, ito ay matutugunan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po, Diyos, sapagkat alam namin mula umpisa hanggang matapos, ang banal na Santong Espiritu ang siyang mangunguna, kumikilos, gumagawa, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, at dinideklara namin na kami ay lalabas sa lugar na ito na dala-dala ang masaganang pagpapala. Salamat po, Diyos, pagpalain mo ang iyong salita, O God, pagpalain mo ang iyong abang lingkod. May your power and triple anointing power be upon me at be upon to each and every one, O God, nang sa ganon, maunawaan namin ang kalaliman ng iyong mga salita. Salamat po, O God, at tunay, O God, ang araw na ito ay ganap mo ng pinagpala sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang aming itataas, dadakilain sa lugar na ito. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Bigyan po natin muli ng best clap offering ng ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sabi ko po kanina, mula sa buhay po ni Joseph na itinapon sa balon at ibinentang alipin, siya po ay naging pangalawang pinakamataas sa lugar ng Egypt. Ngunit, marami po siyang naranasan sa kanyang buhay na kung saan ikaw at ako ay, sabi ko po kanina, kung ano tayo ngayon, marami po tayong naranasan. Amen po? That's why ay nirirespeto po natin ang mga elder, ang ating mga lolo, lola, di ba? Minsan, ang maghapon, uupo tayo sa mga lolo, lola natin, ipapakwento lang natin ang mga naranasan nila sa buhay. Hindi kasya ang isang araw. Sa dami. At sa atin na mga middle age, at sa mga bata, at sa ating lahat na narito, kahit sa buhay po natin, hindi matapos ang isang araw sa pagkukwento kung anong naranasan natin. Sinong agree sa akin? Amen. Amen? At habang kwento, marahil, habang ikukwento natin ang ating mga naranasan, marahil yung luha natin ay tutulo na lang. At sasabihin natin, paano ko nalampasan ang lahat ng iyon? Diba? Paano nga ba? Hindi po sa pamamagitan ng ating lakas, kung hindi sa lakas at tulong lamang ng Diyos. Amen po, sapagkat kung wala ang Diyos sa ating mga buhay, ay wala po tayong kayang gawin. Kaya po ngayong araw na ito, nais ko pong dalhin sa ating kalagitnaan na nilagyan ko po ng title, The Four Seasons in the Life of Joseph. Or the four seasons na importanteng season sa ating mga buhay. Mayroon pong 4 na importanteng season sa ating mga buhay na kung saan ay, tanungin mo ang katabi mo, anong season ka mayroon ngayon? Hello? Ito ba ay season ng abundance? O ito ba ay season facing mga trials sa buhay? Pero glory to God, pagtanong mo sa Kanya, anong season ka mayroon, nakangiti pa rin. Diba? Kahit ito man ay season ng abundance o season ng mga pagharap ng trials, ang mahalaga, nakangiti pa rin. Yan po ay biyaya ng Diyos na nakangiti ka pa rin sa pagharap ng mga problema. At alam ba natin na ang season sa panahon, tignan niyo po, ilan po ang season sa panahon sa isang taon? 4. Ano po itong mga season na to? Summer, spring, autumn, ito ay winter. Ang tanong ko, sa 4 na season ng taon, ano pong ginagawa natin? Ano ang unang ginagawa natin? Nagpapalit
ng damit. Di ba? Hindi mo pwedeng isuot sa winter yung suot mo ng summer. Hindi mo pwedeng isuot sa summer yung jacket mo na makapal. Di ba? Kung hindi, iaayon po natin ang ating kasuotan sa panahon ng season ng bawat taon. Pero ang season po ng bawat taon, ano pong nangyayari? Kaikot-ikot lang. Na-observe po nyo? Kayong mga gamit natin, umiikot lang. Diba sa armadyo? Kasi kung maliliit po yung mga bahay natin, aalisin natin yung hindi sa estadyone, ipapalit mo, maghahanda ka. Kung may mga anak tayo, yung suot niya last year, hindi na kasya sa kanya. Wala nang kasya kahit isa, bibili ka na naman ng panibagong gamit. So ganun po ang season ng bawat taon, paulit-ulit. Pero ang season ng bawat taon, tumingin ka sa bawat paligid natin, napakaraming mga disasters na nangyayari. Hello? Napakaraming nangyayari. Hindi natin alam kung ano ang dala ng bawat season. Walang nakakaalam. Ngunit tayo, kailangan po nating maghanda, kailangan nating makiayon sa season, sapagkat kung hindi tayo maghahanda, ano pong nangyayari? Physical pa lang natin, nagsasuffer na. Sa adjustment, sa temperature ng season, ano pong nangyayari? Halimbawa, ngayong araw na ito, biglang init, bukas malamig. Ano nangyayari sa physical natin, di ba? Nagkakasakit. Pero pagdating ng summer, anong nangyayari? Lahat ini-enjoy. Kasi po dito po sa Europe ay ilang buwan lang ang mayroong araw. Kaya pagdating ng may araw, inaalis na lahat ang suot para lang makuha ang lahat ng init ng araw, para maghanda sa taglamig. Amen po? Kaya nakita po natin sa season ng panahon, mayroong dapat kanya-kanyang suot at dapat nakaayon ang ating kasuotan sa bawat season at hindi natin alam kung ano ang dala ng bawat season. Pero sa tulong ng Diyos, ikaw at ako, sa bawat taon, nakakasurvive tayo. Salamat sa Diyos. Di po ba? Salamat sa Panginoon, sapagkat nandoon po ang patnubay ng Diyos. Kaya, even po sa ating mga buhay, sa ating mga Kristiyano, hindi lamang po ang season ng panahon, kung hindi ang buhay po natin, minsan humaharap sa mga season na hindi madali. Sino agree sa akin? Amen po? Humaharap tayo sa mga season na hindi madali kasi po, ang sabi dito, biblical meaning of season, when the scriptures declares that for everything there is a season. This means that the various circumstances we go through in life are not by incident, but orchestrated or allowed by God with great purpose and intentionality. May mga pangyayari sa ating mga buhay na hindi po ito nangyayari by kaso. Kung hindi, ipinahihintulot ito ng Diyos sapagkat ito po ay permissive will ng Diyos para matupad ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Hello? Kagaya po ng Panginoong Jesus. Diba? Sabi nila ay, ang Panginoong Jesus ay Diyos. Pero naghirap siya. Napako siya sa krus. Dinuraan, nilagyan ng koronang tinik. At maraming challenge ang mga tao sa kanya. Bakit kaya mong iligtas ang iba? Ba't hindi mo kayang iligtas ang sarili mo? Pero may purpose. Bakit siya naghirap? Bakit siya napako sa krus? Kasi upang ikaw at ako ay inako ang ating kasalanan at iligtas tayo sa krus ng Kalbaryo. Pero ang nagligtas
sa kanya at siya'y binuhay na muli ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi siya, kundi ang Espiritu ng Diyos, sapagkat ang Panginoong Jesus ay 100% man and 100% God. Siya po ay namatay bilang human upang ikaw at ako ay kanyang iligtas, at sa ikatlong araw, siya ay binuhay na muli. At ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay, magpakailan paman, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya, yung 4 na season sa buhay po ni Joseph ay, sa 4 na season, mayroon po siyang 4 na kasuotan. Tandaan po natin ito. Sa 4 na season ng buhay po ni Joseph ay may 4 na kasuotan. Ano kaya yung 4 na kasuotan na yon? Hello? Siguro iniisip, nagbabackward kayo sa inyong mga nabasa. Ano nga ba yung mga kasuotan ni Joseph nung mga panahon ng bawat season ng kanyang buhay? Kaya si Joseph ay, kung babasahin po natin ang Biblia, si Joseph ay pang-11 na anak po ni Jacob. At unang panganay niya sa buhay ni Raquel. Kaya dito po si Joseph bilang pang-11 na anak ni Jacob, siya po ay, kung mababasa po natin, siya po ay paborito po ni Jacob. Sino po ang mga nanay, tatay dyan na may paboritong anak? Hello? Hindi pa humaharap sa hapagkainan ay ang mga ibang anak ay hiniwalayan na ng ulam yung paboritong anak. Ayan, masyado namang obvious. Diba? Kaya doon ay magsiselos ang ibang miyembro ng pamilya. Amen po? Kaya si Joseph po, kung babasahin natin ang Biblia, nung siya po ay nagkaroon ng dream, siya po ay 17 years old. Makinig po ang mga kabataan. 17. Nagkaroon po siya ng dream. Ano po ang dream niya? Na sila po ay naggagapas ng trigo sa bukid. Yung kanyang bigkis ay tumayo. At yung 11 na bigkis ng kanyang mga kapatid ay, nung time na yun ay 10 pa lang kasi hindi pinanganak si Benjamin. 10 ay nagbaw sa kanya. Abay, kwinento niya. Nagalit ang mga kapatid. Sabi ng mga kapatid, ano akala mo sa sarili mo? Magiging hari ka sa amin? At kami ay magbabow down sa'yo? At nagkaroon ulit siya ng pangalawang panaginip na ang mga bituin, ang 10 bituin at ang araw at ang buwan ay yumuko uli sa kanya. Nagalit ang kanyang nanay at tatay. Sabi niya, pati kami na magulang mo, magbabow down sa'yo. Anong akala mo sa sarili mo? Kaya minsan, kapag ikinikwento natin yung mga dreams natin, at pabor sa atin ang dreams natin, yung nakakarinig, anong nangyayari? Hindi siya masaya. Di ba? Hindi siya masaya. Para pag sinasabi mo, anong akala mo sa sarili mo? Mataas ang tingin mo sa sarili mo, di ba? Nagagalit sila. At nandoon yung pagkadismaya nila. Pero, dito po ay, kung babasahin po natin ang Biblia, at sa edad po ni Joseph na 17 years, bago po nagkaroon ng katuparan yung kanyang panaginip, umabot po, dumaan ang 22 years. Gaano po katagal yon? Pag-aaralan po natin. Kaya, dito po, sabi ko po kanina, in 4 seasons in Joseph's life had 4 coats which illustrated situations and positions in life that he had experienced. May 4 na kasuotan na nagpapakita ng sitwasyon at posisyon na na-experience po ni Joseph. Ang number 1 po na kasuotan
kinabukasan ni Joseph is the coat of a sun. Ito po yung multicolors coat. Ayan, colorful. Ikaw ba naman? 11 kayong magkakapatid. Ipoy, si Kuya Arnold, 11 example ang anak niya. Isa lang ang tatahian ni Kuya Arnold ng balabal, ng coat na multicolors. Anong mararamdaman ng ibang kapatid? Mga kalalakihan dyan. Kung kayo ay magkakapatid po lahat dyan. Tapos ang mayroon lamang coat na multicolors ay si Brother Jimmy. Ayan. Dahil si Brother Jimmy ang paborito. At kapag isinusuot po yung coat na multicolors habang naglalakad, kitang-kita. Di ba? Kitang-kita na paborito. Ngunit, kung babasahin po natin ang Biblia, ito pong ginawa po ni Jacob ay hindi po ito per kaso. Hindi po ito intention ni Jacob na paborito niya si Joseph sapagkat si Joseph ay pinili na ng Diyos from the beginning pa sa mga magkakapatid. Kaya dito po si Joseph nang isinuot po sa kanya ang balabal na kung saan ito po yung affirmation ni Jacob na siya po ay nalulugod kay Joseph. Ano pong nangyari? Doon po nagsimula na si Joseph ay nag-connect po siya sa Diyos at ang Diyos nagbigay sa kanya ng mga dreams. Nakita po natin yung connections. Bakit nung 16 siya, nung 15 siya, wala siyang panaginip? Pero nung isinuot na sa kanya ang coat of multicolors, nandoon na po nagsimula na ang Diyos nagpakita na sa kanya ng mga dreams, ng mga visions, kung ano ang magiging, ano po yung panukala ng Diyos sa buhay ni Joseph. Kaya po sa buhay natin, minsan, kung hindi man po ang sarili nating magulang ang magpakita ng favor sa atin, yung affirmation na mayroon pong pagkatawag ang Diyos sa atin, minsan mayroon pong inilalaan ang Diyos. Sino po ang nilalaan ng Diyos? Mayroon po tayong parents spiritual. Mayroon po tayo yung mga, tawag ito, mga tao na nagtuturo sa atin. Sila po yung mga nagtuturo sa atin at nagtiyatyaga na magturo sa atin. At habang ikaw ay handa na makinig, na matuto sa Diyos, ano pong nangyayari? Spiritually, sinusuotan po tayo ng spiritual coat of multicolors. At doon, natatanggap po natin ang mga, kung ano po yung purpose ng Diyos sa ating mga buhay, mga dreams, vision, kung ano po ang plano ng Diyos sa ating mga buhay. O kaya, yung season na ito, dito po natin nako-confirm ano ba yung mga dreams natin. Ano ba yung gusto nating mangyari sa buhay natin? At mapapansin ninyo, pag ikwento nyo kung ano yung mga dreams ninyo, ano pong nangyayari? Minsan ay sasabihin ng mga taong nasa paligid sa iyo, para bang hindi sila nagtitiwala kung anong kakayanan natin. Kaya sa buhay po ni Joseph, nang ikwento niya ang kanyang dreams, ay doon po nagsimula na ang kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya, nagalit. So ano pong nangyari? Yung season ng coat ng multicolors sa buhay po ni Joseph ay hindi nagtagal. At ano pong ginawa ng mga kapatid? Sabi po ng tatay niya, kung babasahin po natin sa verse chapter 37, Joseph, puntahan mo nga ang mga kapatid mo. Kung nasaan na sila, kung anong ginagawa nila. At nung pumunta po si Joseph, sumunod po siya sa tatay niya at nakita siya ng kanyang mga kapatid. Nag-isip ang kanyang mga kapatid dahil sa
ginawa nila sa kanya? Itinulak siya sa balon. At nung itinulak siya sa balon, at doon, inalis nila yung kanyang coat na multicolors. At may dumaan, ibinenta nila bilang alipin. At sila ay gumawa ng kwento. Anong kwentong ginawa nila? Nagpatay sila ng hayop. Yung dugo ng hayop, inilagay nila sa balabal ni Joseph, pinunit nila yung balabal ni Joseph, at pagdating nila kay Jacob, sila'y kunwaring umiiyak. Talaga naman, best actor, ano? Sila'y umiiyak, at sabi nila, Ama, ang pinakamamahal mong anak ay nilapa ng mga hayop, at siya ay patay na. Ikaw at ako, sa ayaw at sa gusto natin, makaranas tayo ng season na ganito. Nasa pagbuo mo pa lang ng iyong mga pangarap, yung mga tao sa paligid mo, hindi sila masaya. Kapag walang support, dapat ang inaasahan mong susupport sa'yo, yung mga katabi mo, sila pa yung disagree sa mga dreams mo. Sino nakaranas nito? Di ba? Minsan yung support pa na natatanggap mo yung nasa malayo. Hindi yung katabi mo. Kaya doon po si Joseph ay yung season na yon ay tinanggal po sa kanya yung coat, at pagdating po na ibinenta po siya sa Egypt, ano po ang second na kasuotan na isinuot sa kanya? Ito po ay kasuotan ng isang alipin. Nakita po natin, from multicolors bilang paborito, ang pangalawang kasuotan na isinuot sa kanya ng kanyang master na si Potiphar ay isang kasuotan ng pagiging slaves. Kasuotan ng pagiging isang alipin. Na itong unang kasuotan niya, yung multicolors, kung sa kapanahunan natin ngayon, ito yung pwede mong i-flex. Di ba? Pwede mong i-post sa Facebook, sa Instagram. Aba, paborito ako ng tatay ko. Tingnan nyo, ang jacket ko, ang ganda. Eh, paano kung inalis nila yung sinuotan ka ngayon ng kasuotang alipin? Aba, wala ka ng post ngayon. Wala ng post ang mga kabataan sa Instagram. Wala ng post ang lahat sa Facebook. Kasi nga yung suot ay hindi na multicolors. Kaya, tingnan mo ang katabi mo. Kung isang linggo, 2 linggo, 3 linggo, isang buwan nang walang post, marahil yung multicolors ay tinanggal na. At nandun na yung kasuotan ng pang-slaves, ng pang-alipin. Pero alam nyo po, hindi po ito per kaso na ikaw at ako nararanasan natin ito. Kasi may purpose ang Lord. Diba? Permissive will ng Lord na yung mga nasa tabi mo ay ginamit ng Diyos upang matupad, upang i-push ka, itulak ka patungo sa nais ng Diyos. Masakit. Pwede kang lumaban. Gusto kong manatili sa magandang kasuotan. Pero ang nais ng Diyos, magsuot tayo ng kasuotang slaves. Ano ba ang gusto ng Diyos dito sa atin pag isinuot sa atin ang kasuotan bilang alipin? Ito po yung character formation. Gusto ng Diyos tayo ay maging mababa. Tayo ay maranasan natin kung anong kalagayan ng isang alipin. Pero ang season na ipaparanas ng Diyos sa atin ay panandalian lamang kung tayo ay mananatiling faithful sa Diyos. Masaktan ka man, inapi ka man, ngunit kung hindi ka makikipaglaban sa sarili mo, ang Diyos ang makikipaglaban para sa iyo. Ngunit ang nais lang ng Diyos, tayo ay maging
mababa. Alam niyo, ang pinakamahirap daw na harapin natin sa buhay, hindi daw yung panahon ng kawalan, na tayo ay nawawala sa riga ng ating pananampalataya. Hindi sa kawalan, kung hindi daw sa panahon ng abundance. Hindi natin alam kung paano i-handle ang ating sarili at nawawala tayo sa riga ng pananampalataya kapag tayo ay nandyan na ang lahat. Kasi wala ka ng pangangailangan sa Diyos. Pero kung ang formation natin ay nandoon po yung formation natin na tayo natuto na maging mababa sa kapanahonan ng kawalan, magkaroon man tayo, hindi tayo mawawala sa kamay ng Diyos sapagkat alam natin na ang lahat ng tinatamasa natin ay mula sa Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya, dito po, sa panahon po, the cult of a servant, ang sabi po ng Biblia, si Joseph ay hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Kung babasahin po natin ang Biblia sa chapter 39, kaya sabi po sa chapter 39, pagdating sa Ehipto, si Jose pinagbili ng mga Ismailita kay Potifar, ang kapitan ng mga tanod sa palasyo ng Paraon. Sa buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ni Potifar, sumasa kanya si Yahweh, anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Ito po yung napakasarap dito eh. Nasaktan ka man, inapi ka man, o anuman ang ginawa sa iyo, kung manatili kang faithful at mababa at sumasa iyo ang Espiritu ng Diyos, ikaw man ay aping-api. Pag sumasa iyo ang Diyos, ikaw, anuman ang iyong gawin, ikaw ay magtatagumpay. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kung ikaw ay mananatiling faithful sa Diyos, anuman ang iyong gawin, ikaw ay magtatagumpay. Amen. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya, anumang sitwasyon tayo, kung ang puso po natin naka-inline sa Diyos, ang patnubay ng Diyos ay laging nasa atin. Yun po yung mahalaga doon. Kaya, ito pong nais ng Diyos, yung character formation, nakita po natin si Joseph, hindi po siya nagbago. Kasi kung nandun ang patnubay ng Diyos, ibig sabihin, yung heart po ni Joseph, naka-inline sa kalooban ng Diyos. Ito po yung pinakamahalaga doon. Kahit ikaw ay luray-luray na. Amen po, alam niyo yung luray-luray. Talaga namang aping-api na, di ba? Luray-luray ang iyong isipan ng kaluluwa, talagang lahat na ng sakit, naramdaman mo na. Ngunit kung pinasa Diyos mo ang lahat at sumasa iyo ang patnubay ng Diyos, ikaw pa rin ay magtatagumpay. Hindi lamang ikaw. Ang sabi po ng Biblia, ang sambahayan po ni Potifar ay pinagtagumpay ng Diyos, pinagpala ng Diyos. Kaya ikaw at ako, mapalad po ang ating mga pinagtatrabahuhan dahil bilang ikaw at ako sa klase po ng ating mga trabaho, bilang mga katulong dito po sa lugar ng Italia, sa pagiging matapat po natin sa Diyos, saan man tayo mapadpad, saan man tayo bahay na pumasok, kasama po silang pagpapalain ng Diyos. Hindi palakpakan po natin ang Diyos. Pagpapala ang lahat. Through you, sa pamamagitan natin, na pagpapala ang mga tao na nakakasalamuhan natin. Ang mga employer natin, sila ay napagpapala. At doon, nung makita po ni Potifar na si Joseph ay sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos, ano pong ginawa? Na-promote siya. Ipinagkatiwala ni Potifar ang kanyang buong sambahayan. Maliban lang sa dalawa. Anong dalawa? Yung pagkain niya at ang kanyang asawa. Kaya, ang kaaway ay kung ang tao ay gustong sirain ang mga lingkod ng Diyos at hindi nakita ng kaaway na
na hindi nagtagumpay ang kaaway, mag-iisip ito ng matinding mga temptation sa ating mga buhay upang tayo hindi natin marating kung ano ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Pero, kung matindi ang temptation na ibibigay ng kaaway sa iyo, ibig sabihin, matindi ang pagpapalang inihanda ng Diyos sa iyong buhay. Amen po? Kaya tingnan mo ang katabi mo kung matindi ang nararanasan niya. Tingnan mo nga. Diba? Kasi kung matindi ang pinagdadaanan mo, matindi rin ang ihahandle mo na pagpapala ng Diyos. Matindi rin. Kaya that's why, kung anong nararanasan mo ngayon, training mo lang yan. Sabihin mo sa katabi mo, training mo lang yan. Diba? Inahanda ka lang ng Diyos. Training lang yan. Kasi, kung wala kang training na pinagdadaanan, lalo kang mag-alala. Diba? Aba, mukhang dapat mag-alala ka na. Bakit kaya wala akong training ngayon? Ibig sabihin, wala kang future, wala kang pinaghahandaan. Diba? Magtaka ka sa sarili mo, bakit wala kang training, bakit wala kang mga hinaharap na mga paghahanda? Pero, pag may nakita kang kapatid mo dyan ay talaga naman sa tindi ng kanyang pinagdadaanan, aba, matindi ang inihanda ng Diyos. Kaya tignan mo ang paligid mo kung sino ang may mga matinding pinagdadaanan dyan. Ibig sabihin, matindi ang pagpapalang inilaan ng Diyos para sa kanila. Amen po! Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala, malapit na! Malapit na, malapit na! Amen po! Hallelujah! Kaya, dito ko po, alam niyo po, habang pinag-aaralan ko itong buhay ni Joseph, bago matanggap ang matinding pagpapala, dadaan po ang buhay ng bawat isa sa pinaka-worst situation. At kapag dumating na po yung worst situation, that is the sign na malapit na. Kasi po, dito po sa buhay ni Joseph, nung sinuot po sa kanya ang coat po ng pagiging slaves, hindi po ito yung hangganan ng kanyang buhay. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung nakadamit ka ngayon ng slaves, hindi yan ang hangganan ng buhay mo. Amen po, hindi yan ang hangganan ng season. Mapapalitan yan ng other season. Kaya po si Joseph ay inalis po sa kanya yung coat ng servant at doon dumating po sa kanya ang pinakamatinding situation sa kanyang buhay. Ito po yung temptation. Sa buhay po natin, pag dumating po ang temptation, ito po ay galing sa kaaway. Amen po? Kaya si Joseph siya po ay faithful, siya ay tapat sa Diyos, tapat kay Potiphar. Ngunit ang ginamit ng kaaway na temptation sa kanya ay ang asawa po ni Potiphar. Sino ba naman ang mag-akala na si Joseph ay matipuno? Natipuhan siya ng asawa ni Potiphar. At doon ay kahit hindi niya gusto at itong asawa ni Potiphar nagustuhan si Joseph, ano pong nangyari? Yung balaban ni Joseph at nung sabi ng asawa ni Potiphar na siya ay sipingan, ang ginawa po ni Joseph, siya ay tumakbo. Sino po dyan pag may temptation ay lalapit? Di ba? Kapag may temptation ay lalapit, si Joseph ay tumakbo at yung balabal ni Joseph nakuha po ng asawa ni Potiphar. Inalis po ang balabal of servant. At ang balabal of servant, ito po ay pinalitan ng coat of prisoner. Kaya, dito po, si Joseph, inalis po yung season
ng slaves at siya po ay dinala sa season, the coat of the prisoner, siya po ay nakulong ng walang kasalanan. Sino po dito ang nagsasuffer sa mga usapin na hindi mo kasalanan, ngunit ikaw ang nahihirapan? Hello? Di ba? Ikaw ay biktima. Kagaya po ni Joseph, siya po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Ngunit, ito po ay permissive will ng Lord na siya ay dalhin sa prisons. At nang dinala siya sa prisons, of course, susuotan ka uli ng damit ng prisoner. Lalong hindi mo na ito pwedeng i-post sa Facebook kasi ikaw ay criminal ka na. Diba? So, ibig sabihin, ang dignity ni Joseph mula sa multicolors, ito po ay pababa ng pababa, worse for the worse, aping-api. At ang tanong, si Joseph ba ay lumaban? Sinong nakabasa na si Joseph ay lumaban? Si Joseph ba ay nagpetition kay Potiphar na sinabi niya wala siyang kasalanan? Si Joseph ba ay nag-appeal dahil hindi naman siya dumaan sa court? Si Potiphar lang ang naglagay sa kanya sa kulungan. Siya ba ay tawag dito, nagwelga? At siya ba ay nagbrontulo? Tingnan mo nga ang katabi mo. Kung ang mga binanggit ko ay ginagawa niya. Hello? Sino po dito ay aping-api ka ay aalamin mo ang pinakatuldok na katotohanan upang ipaglaban mo lang ang iyong sarili na ikaw ay tama? Hello? Si Joseph po ay hindi niya ito ginawa. Hindi siya lumaban. Hindi siya nagpetition. Hindi niya ipinaglaban ang kanyang sarili. Ang ginawa po ni Joseph, inalagaan niya ang kanyang kapwa kasama sa kulungan. Ibig sabihin, ipinagamit pa rin niya ang buhay niya. At doon, dito po ay nakita po natin sa buhay natin na yung pinaka-worst na situation natin sa ating mga buhay, gustong makita ng Diyos kung kanino ba tayo magtitiwala. Ipaglalaban ba natin una sarili natin? Hihingi ba tayo ng tulong sa kapwa natin? Hihingi ba tayo ng tulong sa mga mas nakakataas sa atin upang mapadali yung pagkaalis natin sa prison na kinaroroonan natin? Ito yung season na itinakda ng Diyos na yung formation ng character natin at yung formation kung kanino tayo magtitiwala, kung tayo ba'y magtitiwala sa Diyos. Na yung plano na ibinigay ng Diyos na napakaganda at ngayon nasa worst situation ka na, kaya mo pa bang magtiwala sa Diyos? Na darating ang araw na yung maganda na vision and dreams na ibinigay ng Diyos sa'yo ay mangyayari pa rin kahit ikaw ay nasa worst situation sa iyong buhay. Kailangan magtiwala ka pa rin na ang Diyos ang magtatakda. Hindi ang Diyos ang mag-a-adjust sa atin, kundi tayo ang mag-a-adjust sa season na inilaan ng Diyos sa ating mga buhay. Kung papansinin po natin ang buhay natin, nandito tayo ngayon sa lugar na ito. Mamaya huhugutin ka dyan, ilalagay ka sa lugar na ito. Bakit?
may gusto ng Diyos na mamimit mo. May mga tao na makikilala mo. May mga tao na mai-encounter mo. Kasi sila yung mga tao na susi para matupad ang nais ng Diyos sa iyong buhay. Kaya bakit nakulong si Joseph? Bakit nakulong? Kasi po, yung dalawang nagtatrabaho sa Faraon, nung time na yon, ikinulong. Yung baker at saka yung tagapamahala ng inumin ng Faraon ay ikinulong. At ikinulong si Joseph dahil mamimit niya yung mga nagtatrabaho doon sa Faraon. Hindi ka nagtaka kung bakit kayo nililipat ng Diyos? Hindi ka nagtaka kung bakit bago mo matanggap o ganap na mangyari yung purpose o yung nais ng Diyos sa iyong buhay, dalawang mangyayari. May mga tao na inilet go mo at may mga tao na i-embrace mo. Hello? Kasi ito ang nais ng Diyos. Hindi po lahat ng tao na nakilala mo dito ay kasama mo hanggang sa dulo. Kasi inilaan na po yan ng Diyos. Kaya tingnan po natin, si Joseph, dinala siya sa bahay ni Potiphar, dinala siya sa kulungan, at doon sa kulungan, na-meet niya yung mga tao na gagamitin ng Diyos kung paano siya ilagay doon sa dapat niyang kalagyan na napakagandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. So ikaw kapatid, sa tingin mo, anong season ka ngayon? Ito ba yung natanggap mo yung mga dreams and vision? Ito ba yung nasa character formation tayo na nandoon po ay slave po yung kasuutan natin? O nandoon po tayo sa prisoner na kung saan doon po tayo pino-form, nandoon po yung formation ng Lord na anuman ang mangyari sa atin, kung ibinigay ng Diyos ang plano, ang vision, ang dreams na ito, mula sa simula, anuman ang maranasan mo, basta kasama mo ang Diyos, magaganap ito sapagkat ang Diyos ang magpapala sa iyo. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Dito po ako na-bless. Marahil, seasons of the year and seasons in the life of man will change. But the God of all season never and never change. Hindi po nagbabago. Ang season ng taon ay nagbabago. Ang season na kinakaharap natin ay maaring magbago. Ngunit, the God of all season, ang Diyos na makapangyarihan, ay hindi magbabago. Siya ay Diyos na makapangyarihan noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya, anumang season ang harapin natin, since that we have the God of all season that never change. Ano man po ang plano ng Diyos sa atin, ito po ay magaganap. Kaya lang, tayo po ay, kung nandun po tayo sa season na kung saan dinala ka, nandun ka sa worst situation, matuto po tayong magtiwala sa Diyos sapagkat kung anong vision and dreams na ibinigay ng Diyos sa atin, ito po ay magaganap. Kaya, dito po ay, kung inilagay ka, pinahintulutan, ito po, tandaan po natin ito, kung pinahintulutan ng Diyos na ikaw ay dalhin sa isang sitwasyon na para kang nasa prison. Pag sinabing nasa prison, ito na po yung para bang dead end. Na para kang frustrated ka na, disappointed ka, kumbaga hindi mo na alam yung gagawin mo. Kung hindi, wala ka ng option. Kung hindi, magtiwala lang sa Diyos. Wala nang iba. Wala ka nang kayang gawin. Magtiwala ka lang sa Diyos.
since na nagtiwala ka sa Diyos, walang ibang magbibigay ng solution sa iyong katayuan, sa iyong problema, sa iyong kalagayan, kundi Diyos pa rin. Gagawa siya ng sitwasyon. Papahintulutan niya ang isang sitwasyon na ikaw ang kanyang gagamitin upang patunayan ng Diyos na sa iyong kinaroroonan, sumasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya doon ginamit pa rin si Joseph. Kaya dito po na-bless ako na sa pinaka-worst situation ng buhay mo, kung kaya mo pa rin ipagamit ang buhay mo sa Diyos, malulugod ang Diyos. Kasi po sa worst situation po ni Joseph, pinagamit pa rin niya ang buhay niya sa Diyos. Minahal niya ang kanyang kapwa bilanggo, inalagaan niya ang kanyang kapwa bilanggo, ginawa siya ng tagabantay ng bilangguan na pangulo. Siya yung pinakamataas sa bilangguan. Aba, kahit nasaan, sa kulungan man din, promoted pa rin. Di ba? Nakaka-bless po, di ba? Nakakulong ka man, nandoon ka sa mga kapwa-kriminal, aba, na-promote pa rin. Kasi bakit? Iba yung puso kasi. Kahit nasa kulungan kang literal, pero ang puso po ni Joseph, hindi po nakakulong. Di ba? Alam niyo po ba na mas madali ang nakakulong ka sa literal na rehas kaysa nakakulong ka sa maraming mga sitwasyon sa buhay na pati isip at puso mo ay nakakulong. Pero kahit nakakulong ka sa isang sitwasyon, kung ang puso at isip mo ay malaya sapagkat ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, nakikilos ang Diyos sa iyong buhay, itatakda ng Diyos ang next season sa iyong buhay. Ang coat of the prisoner, ang coat of suffering ay aalis ng Diyos. Aalisin ng Diyos sa iyo at ilalagay niya sa iyo ang coat of success, the coat of prince for Joseph. Kaya dito po ay nanaginip po yung yung baker at saka yung tagapamahala ng inumin. At since na si Joseph sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos, na kaya niyang in-interpret ang dreams. At doon, nung in-interpret niya po ang dreams, ang interpretation niya, ito po yung nangyari. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos. At sabi po ni Joseph, kapag nandun ka na sa Faraon, huwag mo akong kalimutan. Alalahanin mo ako. Na ako'y nandito, nakakulong. Pero ang tao nakakalimot. Di ba? Sinong agree sa akin? Amen. Ang tao nakakalimot. Di ba? In-interpret ni Joseph ang dream. Yung tagapaglingkod ng inumin. Nakabalik siya sa tungkulin sa harap ng Faraon. Yung baker, nangyari po, siya po ay pinatay after 3 days. At yung tagapamahala ng inumin, dumaan ang maraming panahon, nakalimutan na may nag-interpret sa kanya ng dreams. Kaya huwag po tayong masasaktan na sa panahon na tayo ay gamitin ng Diyos, tumulong tayo sa maraming tao, makalimutan man ng tao yung tulong natin, ngunit ang Diyos, hindi po makakalimot. Kita niya ang sitwasyon mo. At itinakda niya ang hangganan ng paghihirap ng bawat season na kakaharapin natin. Hindi papayag ang Diyos na ang suffering na hinaharap natin, ito yung katapusan ng ating buhay. Hindi papayag ang Diyos. Kung nagbigay siya ng dreams, nagbigay siya ng vision, ito ay mangyayari sa ating mga buhay. Tatapusin niya ang bawat sufferings sa kanyang mga anak. Kaya doon, ang Diyos, nung itinakda na ng Diyos ang panahon, sabihin mo sa katabi mo, malapit na kapatid. Itinakda na ng Diyos. Amen po, itinakda ng Diyos. Tatapusin niya ang lahat ng sufferings na hinaharap ng kanyang mga anak. Kaya, doon po, ang naging, ito po ay, hindi po ito gawa ng tao, hindi ito pinahintulot ng Diyos.
man na makapag-interpret sa buong Egypt. Ito po yung way ng Lord. Pag gusto kanyang i-lift up, pag gusto kanyang pagpalain, pag gusto kanyang itanyag, pag gustong ipakita ng Diyos na sumasa iyo ang Diyos ay mag-create ng isang sitwasyon na walang sino man na makakapagbigay ng solusyon, kundi ikaw lang sa iyong kinaroroonan. At makikita ng paligid mo na sumasa iyo ang Diyos at magigain mo ang respect ng bawat tao na nakapaligid sa iyo sapagkat sumasa iyo ang Diyos. Amen po? Kaya si Joseph ay nung managinip po ang Faraon, ang lahat po ng tao sa Egypt, walang makapag-interpret kahit isa. At yung nakulong na nakalaya, naalala niya si Joseph. Yung pala kapag ang pinagpala ang tao, nagkakaroon ng amnesia, no? Di ba? Nakakalimot, kaya naalala niya, sabi niya sa Faraon, sabi niya, mahal na Faraon, may isang tao na pwedeng mag-interpret ng dreams. Sabi po ng Faraon, nasaan siya? Nasa kulungan. Imagine, that is the work of the Lord. Miracle! Ito ay miracle sapagkat nasa kulungan man siya na pinakailalim na madilim na kinalalagyan. Ngunit ang Diyos, itinakda niya ang panahon na ang napakadilim ay ibibigay niya ang liwanag, ang pagpapala sa tao na iyon sa buhay po ni Joseph. Kaya, doon po ay ipinatawag ng Faraon si Joseph sa kulungan. At ang sabi po ng Biblia sa binasa natin, ang sabi po yung binasa ko kanina sa chapter 41 verse 41, at ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Egypto. Hinugot ng Faraon sa kanyang daliri ang singsing ng pantatak at isinuot kay Jose. Binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kadena sa liig at sinabitan ng kadena na liig sa ginto sa kanyang liig. So ano pong nangyari? Nung promotion na po ni Joseph, ang Faraon, kung babasahin po natin ang Biblia, ang sabi po doon ay pinalinis ang katawan ni Joseph, inalis ang kanyang suot, ibig sabihin, that is the coat of prisoner. Inalis ang kasuotan at pagharap sa Faraon, sinuotan siya. The coat of a prince. The coat of success. Amen po? At doon, hindi lamang po yung coat, sinuotan siya ng singsing of authority at sinuotan siya ng gintong kwintas bilang pagpapakita na itinalaga siya ng Faraon bilang pangalawa na pinakamataas sa buhay ng Faraon. At dito po ay iginagalang ng lahat ng tao si Joseph sapagkat itinakda ng Diyos ang panahon na matapos ang paghihirap ni Joseph. Kaya sa buhay po natin, kung ano mang season mayroon po tayo na hinaharap natin sa panahon natin, sa buhay po natin, huwag po tayong matakot. Huwag tayong mag-alala. Sapagkat ang itinakda ng Diyos na bawat season sa ating mga buhay, may hangganan. Hindi po tayo mananatili sa season na kinaroroonan natin. Pero ang good news, pag isinuot sa atin ng Diyos, the coat of success, walang sino man na mag-aalis nito sa atin. Nang isuot ito kay Joseph, ito ay nasa kanya habang siya ay nabubuhay.
po itong sino man na mag-aalis nito habang tayo ay nabubuhay, sapagkat ito ay niloob ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya, dito po ay, bakit po si Joseph, ganun na lamang po ang pagtitiwala ng Faraon na si Joseph ang piliin? Bakit? Ito po yung pinaka-importante. Bakit po ang Faraon ay hindi nagdalawang isip na si Joseph ang ilagay as gobernador, pangalawa na pinakamataas sa lugar ng Egypt? Isa lang po. Sapagkat sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Ito po yung dapat manatili sa atin. Anumang season na harapin natin, nasasaktan man tayo, inaapi man tayo, nandun man tayo sa worst na situation, kailangan manatili sa atin ang isang tatak na sumasa atin ang Espiritu ng Diyos. At kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, tayo po ay magtatagumpay. Kaya, dito po ako bilang bago po sa ating conclusion, nung pinatuloy ko pong binasa, kasi po itong buhay po ni Joseph, mula po chapter 37 hanggang chapter 50. Na-amaze po ako dito kasi po, ito po yung sa pagdating po sa economic situation ng isang nation, na kung saan tayo rin po bilang believers, bilang mananampalataya, dito po na-amaze po ako. Kung babasahin po natin, bakit po si Joseph inilagay as gobernador? To manage po yung panaginip ng hari. Ano ang panaginip ng hari? Ang panaginip ng hari, may 7 years of abundance and 7 years ng taggutom. Paano ito i-manage na yung 7 years of abundance sa 7 years ng taggutom, may pagkain pa rin ang buong bansa ng Egypt? Binigyan po ng Diyos ng wisdom si Joseph na sa 7 years ng abundance, ang 5% ng bawat ani nilalagay po sa kamalig. Hindi po ito ginagalaw. For 7 years. Kaya dito po, binibigyan tayo ng Lord ng wisdom. Na kapag humaharap tayo ng abundance, magtabi tayo. Kaya po sa panahon ng kawalan, pwede natin itong gamitin. At doon, nung after po ng 7 years ng abundance at dumating na po ang kawalan at tagutom, ano pong nangyari? Buong Egypt, wala na pong harvest. Gutom na ang mga tao. Wala nang makain. Isa lang po, makatagpo ng pagkain. Kay Joseph lang. Wala nang iba. Pero, bago ka magkaroon ng pagkain, bibili ka. Dapat may pera ka. So, doon po ay, sabi po ng Biblia, kung babasahin natin, after 7 years ay 2 years na po ang tagutom. Doon lang po pumunta ang pamilya ni Joseph at ng kanyang ama doon po sa Egypt. At natupad ang ipinakitang dreams ng kanyang mga kapatid ay yumuko kay Joseph dahil sila ay gutom. Kailangan nila ng pagkain. At hindi nila alam na si Joseph as governor, siya po yung kapatid nila na kanilang ibinenta. Kaya, dito ko po nakita, ang mga tao, nung 7 years na yon, naubos ang pera, nung naubos ang pera, sabi po ng mga tao, Joseph, ubos na ang pera namin. Paano kami bibili ng pagkain? Ang sabi po ni Joseph, makakabili kayo ng pagkain, i-trade ninyo ang inyong mga hayop. I-trade nila ang kanilang hayop. Naubos ang mga hayop. Ngayon, ubos na ang hayop namin. Ang sabi ni Joseph, i-trade nyo ang mga lupa.
naubos po ang lupa. Ito po yung blessing ng Lord. Naubos ang lupa. Ngayon ang mga tao, doon po sa Egypt, wala nang mga hayop, wala nang lupa, wala na rin makahain. Pero ang good news, kung babasahin nyo, ang mga Levita, nung time na yon, hindi po nabawasan ang kanilang ari-arian sapagkat sila ay provided ng Paraon. Ang lahat ng kanilang pagkain at pangangailangan provided ng Paraon sa buong panahon ng kawalan at taggutom. Kaya ikaw at ako, as believer, ang anuman ang maranasan ng mundo, ito ay hindi ipaparanas ng Diyos sa atin sapagkat ang Diyos ang ating great provider sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord. Kaya ito po yung mensahe ng Diyos. Whatever season ang ating maranasan sa ating mga buhay, kailangan magtiwala po tayo sa Diyos. And conclusion, what are the lessons learned in the 4 seasons in the life of Joseph? Ang number 1 po ay obeying your parents is important. Nakita po natin si Joseph. Siya po ay very obedient po sa kanyang parents. And number 2, do what is pleasing to God regardless of the consequences. Masalimuot man ang panahon, nasaktan ka man, o anumang pangyayari sa buhay mo, ay malugod pa rin ang ating Diyos sa ating mga buhay. Number 3, relying on God's guidance will help you prepare for the future. Ano man po ang maranasan natin, mag-rely lang tayo sa Diyos. Magtiwala lang, kapit lang, matatapos din. Sapagkat ang Diyos ay hindi po niya tayo pababayaan. And number 4, forgiveness should always be extended and even years after the injury. Si Joseph po, siya man ay itinapon, pinagbili, pinatawad niya ang kanyang mga kapatid. Sabi po ni Joseph, masama ang intention niyo sa akin, ngunit ang Diyos, mabuti ang kanyang nais sapagkat pinahintulutan niya ito na mangyari sa akin, na dalhin ako sa Egypt upang ang buhay ninyo ay maligtas. Kaya sa suffering na nararanasan po natin, kapag po tayo ay inangat ng Diyos, ang mapagpapala ang lahat ng mga taong nasa paligid natin. Through the life of Joseph, naligtas po ang buong nation, ang kanyang pamilya. Kaya po, in the lastly, bago po tayo mag-pray, the lesson number 5, God is sovereign over darkest moments of our lives. Ang Diyos po, under control niya ang lahat. Ano man ang nararanasan natin, huwag nating isipin na nakalimutan ka ng Diyos. Itinakda na ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya po, matatapos ang lahat ng season at darating ang panahon, ilalagay po ng Diyos sa atin the coat of success. Tayo ay pagpapalain ng Diyos. And the last verse, bago tayo mag-pray, sabi po sa Psalm 31, verse 14, but I trust in you, Lord. I say, you are my God. In times of troubles, i-declare po natin ito, but I trust in you, Lord. I say, you are my God. Anumang sitwasyon na mayroon po tayo. Amen po? Bago po tayo tumayo, ito po yung tandaan natin. Sundin niyo po ang sasabihin ko. Ang season ay pwedeng magpalit. Ang season ay pwedeng magpalit. Ulitin po natin. Ang season ay pwedeng magpalit. Ang season na hinaharap natin ay pwedeng magpalit. But the God of all season never change. Siya ay Diyos na makapangyarihan noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya kapatid, sa pagtayo mo, angkinin mo, ano man ang hinaharap mo sa buhay, ano mang season sa nabanggit, sa 4 na season na yon, kung ikaw man ay nasa season na pinaka-worst, kapatid, itinakda ng Diyos na matatapos
ang season na ito na hinaharap mo at isusuot ng Diyos sa iyo, the coat of success, at wala na itong mag-aalis pa sa buhay mo. Habang ikaw ay nabubuhay, ang pagpapalang ito, inilaan ng Diyos sa iyong buhay. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah! Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Tinatawagan ko po ang music team. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Ipikit mo ang iyong mata, kapatid. Alalahanin